Tanggapin ninyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Capernaum, sa araw ng pamamahinga, si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng unang linggo sa karaniwang panahon at sinisimulan natin ang linggong ito ng kumbaga sa liturhiya ay yung pag-i-establish ng pagpapakilala muli sa ating Panginoong Jesus, kung paano siya ay magsisimula na rin na makilala at magpakilala sa mga tao. Sa ating unang pagbasa, narinig natin sa sulat sa mga Hebreo na ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos para sa Kanya. Kapag naririnig natin yung Kanya, pag minimension o binabanggit yung Kanya, si Jesus ang tinutukoy. Nilikha ang lahat para sa Kanya, binigay ito para sa Kanya, at ipinamamahala ito sa tao. Yung anak ng tao, ang tinutukoy din ay walang iba kundi si Jesus. Kaya nga sabi, hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan, kundi kay Jesus, ang anak ng tao, at siya rin naman ang maririnig natin na anak ng Diyos. Maging ang ating salmon tugunan ay pinapahayag din na pinamahala sa anak ang ginawa niyang lahat. At sa Ebanghelyo natin, isang sabihin na nating demonyo, kasi dito may isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu. At maging ang masamang espiritu ay kinilala kung sino si Jesus. Ang sabi niya, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret, kilala ka namin. Magandang bagay din po ito na mapagnilayan natin. Yan, marami tayong mga naririnig sa nitong mga nakalipas na araw kung paanong ang mga tao
no, tayong mga tao ay patuloy na tinatanggihan ang Diyos, patuloy na hindi kinikilala ang Diyos. Hindi na nga natin kinikilala, pinagtatawanan pa natin ang Diyos na para bang pwede tayong mabuhay nang wala ang Diyos. O sino kaya ang, para bang, no? Sa isang turo, no, na naalala ko, mas kinainggitan ng masasamang espiritu ang tao. Kaya nga nagrebelde, no? Nagrebelde si Satanas, kinalaban ang Diyos dahil ayaw niyang pumayag na maging kawangis, no, maging kawangis ng Diyos ang mga tao. Ano nang sabihin, likain natin sila ayon sa ating wangis. Ayaw umayag ng demonyo, ayaw umayag nitong masamang espiritu. Pero pag pinaging sino ang mas? Kasi ang tao ay pinagkalooban ng Diyos ng yung tinatawag nating free will, no? Yung kalayaan na piliin ang Diyos at tanggapin ang Diyos. Sa ngayon, sino ang mas nagiging malala? Ang masamang espiritu o ang tao na patuloy na tinatanggihan at ang patuloy na kinikilala ay ang kanilang sarili. Pero muli, no, sa ayaw at sa gusto natin, kilalanin man natin o hindi, mananatili si Jesus bilang anak ng Diyos na kung saan ipinakatiwala sa Kanya, ibinigay sa Kanya ang lahat-lahat sa daigdig na ito. Nawa sa atin pong mga nararito, maging sa mga nasa online, patuloy din natin na kilalanin si Jesus sa ating pong buhay. Makikilala nila si Jesus sa ating mga ginagawa, sa ating mga sinasabi, maging sa ating mga social media, makikita nila kung gaano kalalim ang ating pong pananampalataya kay Jesus. Amen.